Panglima na nagawa ni Presidente Bongbong Marcos sa pagmamahal ko sa'yo. Alam mo ano, yung lumaban siya sa West Philippine Sea. Yung pinaglaban niya Pilipinas kasi yung botante mo hindi niya kayang panindigan ng bansa natin. Mula nung maupo yung bangag na yan, ano bang nagawang proyekto niya? Marami. Ano? Isa-isahin ko? Sige daw. Isa-isahin ko? Isa-isahin mo. Kahit 5 lang. Kahit 5? Oh. O pinagpatuloy niya yung project ni Digong na naputol. Alam mo nangyari? Question, number 1. Nandahil kay President Bongbong Marcos, yung iniwan na pending na subway ni dating Pangulong Duterte na inutangan niya ng 7.2 trillion pesos sa gobyerno. Sa tingin mo, sir, saan kayo napunta? Ito, sir, tagutin ko lang ha. Napatuloy Yes, pinagpatuloy. Sa Metro Manila. Yes, pinagpatuloy. Yes, pinagpatuloy. Ako ng Maynila, sir. Yes, pinagpapatuloy. Wala, sir. Ito, sir. Wala. Yung mga pasada dito sa South, sir. Lima, sir. Bibigyan sige, ano pa? Bibigyan kita 5. Ano pa? Bibigyan kita 5, sir. Pinagpapatuloy niya ngayon yung pinending na proyekto ng dating Pangulo. Ano? Okay? Isa na dito. Subway. Second, pabahay. Pangatlo, yung land title reform para sa mga mahihirap. Lahat ng taga Davao hindi nagbitin. Pumunta si secretary dito, pinuntahan niya to. Nagbigay siya ng lupa dito kaharap si Sara Duterte at si Senator Amy Marcos. Pangapat, ano pang nagawa ni Pangulong Marcos? Sa tingin mo, tumingin ka sa kalsada ngayon, tumingin ka sa daanan, tumingin ka sa gobyerno natin. Kalsada. Ayan Pinondohan. Sa panahon ni Duterte yung project na yan. Ba't hindi pa rin tapos hanggang ngayon? Wala pa. Anong ibig sabihin niya? The words have his mouth. Inabot ng tapos ng term ni Presidente Duterte. Inabot yan. Inabot yan ang term niya. So ibig sabihin, tapos na, hindi na siya magkagawa, hindi na siya Presidente. Pangapat pa lang ako, sir, ha? Tinuloy ba yan? Pangapat pa lang ako, ha? So ibig sabihin, sa panahon pa ng Duterte, pending na yan. So Secretary Vince Dizon, bisitahin mo naman tong sa Tabuan. Meron pang pending na hindi nagagawa dito. Inabot yan, inabot. Sa panahon niya, kung hindi natapos term niya, matagal lang din. Matagal na dinaman yan. Panglima na nagawa ni Presidente Bongbong Marcos sa pagmamahal ko sa'yo. Alam mo ano, yung lumaban siya sa West Philippine Sea. Yung pinaglaban niya Pilipinas kasi yung botante mo hindi niya kayang panindigan ng bansa natin. Tapos ang usapan. Paano matapos ang usapan? Game na? Rebat. Paano matapos ang usapan? Rebat. Ngayon ba natapos ang usapan? Ang tanong kasi dito, bakit hindi nagawa ng mga Duterte na protektahan ng Pilipinas sa China? West Philippine Sea, pagmamalaki mo si Sara Duterte ngayon dito sa akin, sasabihin mo, hindi naman ako pro Bongbong, hindi naman ako pro Sara. Kaya ba ni BBM ngayon protektahan? May bilateral, meron silang bilateral na pinag-uusapan ngayon. Kung bombahin tayo ngayon dito, baka mamaya magtago ka sa kaya ng lupa. Ako hindi ako magtatago. Kasi hindi naman bobombahin ng China ang Pilipinas. Takot ang China bumomba sa Pilipinas sapagkat hindi nila sisirain yung 50 years na nagawa nila sa China para lang sa isang isla. Na pinagmamalaki ng mga Duterte ngayon, na sinasabi nila, sila ang mayroong usapan, bagkos sila pa ang may gentleman's agreement. Si Duterte hindi nagmamalaki, sir. Ba't may gentleman's agreement si Digong? Kita lang natin, sir. Kaya mahal na mahal siya ng mga tao, sir. Ba't nga may gentleman's agreement si Digong? Ang isa lang masasabi ko, sir, ang papanig sa administrasyon ngayon, bangag din. Ang papanig kay Sara Duterte, sabog din. Sir, maraming salamat, sir. Maraming salamat, sir. Thank you sa pakikipag-debate. Opinion mo. Nire-respeto ko yan. Hindi nyo kayang baguhin ang utak ng mga Pilipino. Correct. Di natin kaya. Basta, with the decision is sa Pilipino pa rin. Tayo may kanya-kanya. Ako, pinanindigan ko. Pero number one talaga. Pero tatandaan mo, sir, lahat tayo ay Pilipino. Maraming salamat po. Thank you. Ingat.